Kay Soto sinubukang postehan ng malapad na import sa play na ito pero itong si Kaiju hindi natumba at hindi rin ito umatras sa hamon ng import. Kay Soto dumepensa, ang resulta turnover ng import nilang kalaban. Kay Soto at sa Yokohama ang bola. Maganda nga rin ang ipinakita ni Kay Soto sa depensa sa muli niyang pagbabalik sa hardcourt at narito nga ang mga plays na iyon. Nagsimula nga ito sa lipad ang bola sa malayo noong umatake sa loob ng paint ang player ng Mikawa pero nandito si Kaiju at teritoryo nga niya ang shaded area kaya naman isang solid block ang ibinigay ni Kai sa play na ito. Dito nga ay masyadong minaliit ng import itong si Kay Soto, balak niyang postehan hanggang sa umabot sa ring pero iba pa rin ang tiyaga ni Kai na dumikit sa opensa ng kalaban nilang import. Ang resulta nga isang steal ang nagawa ni Kai sa play na ito. Ang masaklap pa para sa Mikawa ay na-convert ito sa puntos. Pahiya ngayon ng import ng Mikawa, akala siguro palaging gagana ang ganong klase ng opensa laban dito kay Kay Soto at sa team ng Yokohama. Pagposte na naman laban dito kay Kay Soto pero ano ang napala ng pumoste sa kanya, tumba na nga, nabutata at steal pa. Kung hindi nga overweight ang pumoposte dito kay Kay Soto ay mas madali rin para kay Kai ang dumepensa sa loob ng paint. Sa play naman na ito tinirahan ng jumper si Kaiju pero matangkat itong si Kay Soto kaya naman kaya niyang i-cover ang direksyon ng bola, hindi kita nang tumira ang ring, ang resulta mintis ang tira. Ganun rin ang nangyari dito, jumper ulit laban kay Kay Soto pero good defense na naman ang ipinakita ni Kaiju. Sobrang lapit ng tumira sa ring, mintis pa rin ang tira. Yokohama nakakuha ng rebound, sa kanila naman ngayon ang opensa. Nagkaroon nga rin itong si Kay Soto ng impact sa depensa at kung naka-adapt nga rin si Kai sa galaw ng kanyang kakampi ay mas lalo pang gaganda ang performance ni Kaiju. 3-point area defense naman ang ipinakita ni Kai sa play na ito at mahaba nga rin itong si Kay Soto kaya mataas rin ang naaabot ng kanyang kamay na nagpapabago rin sa mga tira ng kanyang binabantayan. Kaya naman sa play na ito mintis rin ang tira ng kanilang kalaban at maraming beses na ginawa ni Kay Soto ang defensive plays na kagaya nito laban sa team ng Mikawa. Parehas na parehas nangyari sa katatapos lamang na play. Challenge nga ulit ni Kay Soto ang tira. Ang resulta parehas kanina, mintis ang attempt ng kanilang kalaban. Kapag mas naka-adapt nga rin si Kai sa team ng Yokohama sa galaw ng kanyang kakampi at sistema ng kanyang team sa opensa at depensa ay asahan natin na gaganda pa ang laro ni Kai sa team ng Yokohama. Kakailanganin ng konting oras para maka-adapt si Kai sa kanyang bagong team at mag-i-improve rin ang chemistry nila bilang isang team habang tumatagal rin na naglalaro si Kai para sa team ng Yokohama. Tamang proseso ang ginagawa ng Yokohama at ito ay ang unti-unting paggamit dito kay Kay Soto. 1-1 si Kai sa kanyang first 2 games laban sa isang malakas na team. Tamang laruan ang ipinakita ni Kaiju sa kanyang playing time at ayon na rin sa coach ng Yokohama ay nag-a-adjust pa nga itong si Kay Soto kaya naman hindi biglaan ang ginagawa nila sa playing time ni Kai at kailangan rin talaga na maka-adapt si Kai sa sistema ng Yokohama bago ito bigyan ng mas mahabang playing time.